huminto ka. Ano man ang ginagawa mo ngayon, huminto ka. Ang sasabihin ko sa iyo ay hindi para sa lahat ng nakikinig, para ito sa iyo. May nangyari sa iyo nitong mga nakaraang araw, at alam mo iyon kahit wala ka pang salitang maibigay. May bigat na dumapo sa dibdib mo, may katahimikang biglang naging mabigat, at may bahagi sa iyo na tila tumayo na sa gilid ng sarili mong buhay para masdan kung bakit ang sugat na iyon ay parang bumukas muli. Ikaw ang naging tapat at ikaw pa ang naiwan sa dilim. Ikaw ang naghintay, ikaw ang nagtiis, ikaw ang umasa na ang puso ng ibang tao ay mananatiling may takot sa paglapastangan. Pero may pagtataksil na dumating at ang taong iyon na hindi nag-ingat sa iyo ay hindi na makakapagtago sa bigat ng sariling ginawa. Nararamdaman mo na ang pagbagsak ng lahat ng hindi niya pinanghawakan. At ngayong gabi, sasabihin ko sa iyo kung bakit hindi ka na dapat manginig sa bigat ng katotohanan iyon. Manatili ka sa akin. Sa dulo ng gabing ito, makikilala mo ang mga palatandaang matagal nang kumakatok sa buhay mo at kung ano talaga ang ibig nilang sabihin. Mauunawaan mo ang isang paulit-ulit na pattern na tahimik na kumakain sa iyong kapayapaan. At bago tayo matapos, may isang pahayag akong ibubulong ng diretsyo sa iyong buhay na parang selyong hindi na mabubura. Hindi ito aksidente na narinig mo ito ngayon. Hindi ito basta sandali lang na dumaan. Parang may takdang oras ang lahat ng ito na para bang ang mensaheng ito ay dumating ng eksakto sa minutong handa ka ng aminin sa sarili mo na hindi na normal ang bigat na dala mo. May mga mensahe na dumarating bilang aliw at may mga mensahe na dumarating bilang pagtatama. Ito ay dumating bilang pagtatama para sa puso mong matagal nang nagdurusa sa tahimik na pananahimik. Sa gabing ito, makikita mo ang 4 na palatandaan na hindi mo na dapat ipagwalang bahala. Makikilala mo ang ugat ng pagkapagod na paulit-ulit mong tinatakbuhan. Makikita mo kung paano ang pagtataksil na iyon ay hindi lang sugat kundi pinto. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. Kundi pinto. At maririnig mo ang isang banal na pag-alala na hindi ka ipinanganak para manirahan sa loob ng pagkawasak na iniwan ng iba. May bahagi sa iyo na matagal nang naghahanap ng paliwanag, hindi para magaling ka agad, kundi para tumigil na sa pagdududa sa sarili. Dahil kapag ang tiwala ay binasag, ang isip ay nagsisimulang maniwala na baka may mali sa kanya. Ngunit ngayon, hindi ka nandito para sisihin ang sarili mo. Nandito ka para makita ang mas malalim na katotohanan. Hindi lahat ng sugat ay tanda ng kahinaan. Ang ilan ay tanda na may iniligtas sa iyo mula sa maling pagkakadikit. At kaya ko sinasabi sa iyo, ito ng buong linaw. Ang mga palatandaang ito ay hindi sumpa. Mga kumpirmasyon ng mga ito. Mga kumpirmasyon na may bahagi sa iyong buhay na hindi na kayang magsinungaling, hindi na kayang magpanggap, at hindi na kayang manatiling tahimik habang ang puso mo ay tinatawag na sa mas totoo. Kapag paulit-ulit mong naririnig sa loob mo ang parehong tanong, kapag parang may umiikot na anino sa isip mo tuwing gabi, kapag hindi ka na mapakali sa harap ng katahimikan,
Hindi iyon kabiguan, iyon ay pagkatok. Isa sa mga palatandaan ay ang biglaang paggising mo sa parehong oras ng paulit-ulit, na para bang may laman ang dilim na ayaw mong harapin ngunit ayaw ka ring bitawan. Minsan 3 beses sa isang linggo, minsan halos gabi-gabi, at sa paggising na iyon ay naroon ang parehong mabigat na pakiramdam na may gumagalaw sa espiritu mo habang ikaw ay nakapikit pa. Hindi mo ito pinili, pero paulit-ulit itong dumarating. At kapag bumangon ka na, dala-dala mo ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may bagay na hindi pa tapos. Isa pang palatandaan ay ang mga alon ng emosyon na walang malinaw na dahilan. May mga sandaling maayos ka naman, tapos biglang may bigat sa dibdib na para bang may alaala kang hindi mo pa maalala. Minsan, hindi ito umiiyak na sakit, kundi tahimik na panghihina. Minsan, hindi ito galit, kundi pagod na kaluluwa. At ang mas nakakabigla, darating ang kirot na yon, kahit wala namang nagbago sa paligid mo. Sa totoo lang, may nagbago, pero hindi sa paligid, sa loob mo. May isa pang tanda na mas malalim pa. Ang mga usapan noon na dati mong pinanghawakan ay biglang pakiramdam mo'y luma na, maputla na at wala ng buhay. Parang dati mong ipinagtanggol ang isang katotohanan, tapos ngayon habang binabalikan mo iyon, may nakikita kang pagitan sa bawat salita. May mga pangakong noon ay sapat na para panatilihin kang nakatali, pero ngayon ay tila mga dahong tuyong hawak-hawak mo pa rin kahit alam mong wala na silang katas. Hindi ka nagiging mapait, nagiging malinaw ka, at mayroon ding tanda na mas madaling mapansin ng iba kaysa sa iyo. Ang mga paulit-ulit na bilang, ang mga pagkakatugma, ang mga sandaling parang may humihila sa mata mo, papunta sa parehong oras, parehong mensahe, parehong salita, parehong pakiramdam. Hindi ito simpleng pagkapansin lang. Kapag ang isang bagay ay palaging lumilitaw sa harap mo, may sinasabi iyon sa iyo. May pinapaalala iyon. May tinutulak iyon na hindi mo matutuluyan habang nagpapanggap kang okay ka pa rin. At ito ang mahalagang malaman mo. Ang mga palatandaang ito ay hindi dumating para takutin ka. Dumating ang mga ito para gisingin ka. Gisingin ka mula sa pagkahimbing na dala ng pag-asa sa taong hindi marunong mag-alaga. Gisingin ka mula sa paniniwalang ang katapatan mo ay dapat magpatuloy, kahit ang kabilang panig ay matagal nang sumuko sa katotohanan. Gisingin ka mula sa tahimik na paninimbang mo sa sarili mong halaga sa salamin ng pagkukulang ng iba. Huminga ka sandali at hayaan mong bumaba ang lahat ng bigat na hindi mo na kailangang dalhin ng mag-isa. Kung may isang palatandaang tumama sa iyo ng husto, kung may isa mang bahagi ng sinabi ko na parang tumama sa mismong gitna ng dibdib mo, i-type mo ang bilang na 888. Ang 3 iyon ay tanda ng pag-apaw, tanda na may higit pang darating kaysa sa inaasahan mong mababawi. I-type mo ang 888 tapos bumalik ka agad sa akin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng palatandaang ito, may mas malalim pa. Dahil hindi lang ito tungkol sa mga senyas na nakita mo. Ito ay tungkol sa ugaling matagal nang humihila sa mga pangyayari mo sa isang direksyon. At kapag nakita mo iyon, makikilala mo na kung bakit hindi lang isang tao ang dahilan ng sugat. Minsan, ang pagtataksil ng isa ay tumatama sa isang mas lumang sugat na matagal ng bukas, tahimik at walang tinig. Sa ilalim ng mga palatandaan, may isang pattern na paulit-ulit mong nilalakaran. Ang pattern na iyon ay ang tahimik na pagsasaayos ng loob mo para sa mga taong hindi naman talaga kayang tumayo sa tapat mo. Paulit-ulit kang napapadikit sa mga pangakong maganda sa simula pero mahina sa gitna. Paulit-ulit kang nagiging tahanan ng mga taong marunong dumalo sa iyong pangangailangan pero hindi marunong manatili sa iyong katotohanan. Hindi ito dahil kulang ka. Ito ay dahil may bahagi sa iyo na natutong maniwalang ang pag-ibig ay kailangang pagtiisan,
kahit ang pag-ibig ay dapat din namang pinangangalagaan. At iyan ang masakit na katotohanan. Ang pattern na ito ay hindi lang sa relasyon lumilitaw. Lumilitaw ito sa paraan mong magtiis sa trabaho, sa paraan mong manatiling tahimik kahit may mali, sa paraan mong ipagpaliban ang sariling pangangailangan para lang hindi masabing mahirap kang pakisamahan. Iisa ang ugat, iisa ang pamilyar na daan. Palagi kang nagtitiis sa mga sitwasyong humihingi ng sobra sa iyo at nagbabalik ng kulang. Madalas, ang taong may ganitong pattern ay marunong maging malakas sa labas at marunong magliyab sa loob, pero nahihirapang magsalita kapag ang puso na niya ang nilalabag. Hindi ka kulang sa dangal, kulang ka lang sa pahintulot na lumayo nang hindi ikinukumbinsi ang sarili mong ikaw ang may kasalanan. At kapag ang isang tao ay paulit-ulit na nasasaktan, hindi dahil gusto niya ng sakit, kundi dahil may matandang paniniwala na nagsasabing mas ligtas ang manatili kaysa umalis. Ang singil ng pattern na ito ay tahimik pero napakalalim. Kinakain nito ang kapayapaan habang ikaw ay nakangiti. Kinakain nito ang sigla habang ikaw ay nag-aalaga. Kinakain nito ang kakayahan mong maniwala sa bagong simula dahil lagi mong inuuna ang pagbibigay ng pangunawa sa mga taong hindi naman humihingi ng tawad ng buong puso. At sa bandang huli, napapansin mong hindi lang puso ang napapagod. Ang buong pagkatao mo ay napapagod sa pag-iingat sa mga sugat na hindi mo naman ikaw ang lumikha. Ngunit kahit dito, hindi kita tinitingnan ng may sisi. Tinitingnan kita ng may pagkilala dahil may dahilan kung bakit naging pamilyar sa iyo ang ganitong bigat. May dahilan kung bakit mabilis kang matutong magtiis at mahirap kang matutong huminto. At ang dahilan na iyon ay mas luma pa sa huling pagtataksil na narinig mo. Mas luma pa sa huling pag-iyak mo sa katahimikan ng gabi. Mas luma pa sa pangalan ng taong iniwan ang marka sa iyo. Isipin mo ang isang lumang bahay na matagal nang itinayo, na may pinto sa harap na minsang bukas para sa init, para sa mga bisita, para sa mga pangakong dapat sanay nagdala ng kapahingahan. Pero sa paglipas ng panahon, ang pinto ay kinapitan ng kalawang, ang mga bisagra ay bumigat, ang mga kandado ay napalitan ng takot, at ang bahay na iyon, kahit may liwanag pa sa loob, ay natutong huwag nang magbukas ng buo. Ganyan ang naging anyo ng puso mo minsan, hindi sirang-sira, pero sanay ng maging bantay sa sarili. Ang dating hiyas sa bahay na iyon ay ang bintana. Doon noon pumapasok ang hangin, ang umaga, ang mga pangakong may kasamang pag-asa. Pero may taong dumating at hindi nag-alaga sa bukas na iyon. Unti-unti, pinakapal ang alikabok. Pinadilim ang salamin at hinayaan ang liwanag na maging alaala na lamang. Kaya ngayon, kapag tumatama ang araw sa bintana, hindi mo agad nakikita ang liwanag. Nakikita mo muna ang dumi, ang latak, ang bakas ng hindi pagkalinga, at iyon ang dahilan kung bakit ang tuwa mo ay tila laging may halong pag-iingat. May bahagi sa bahay na iyon na matagal nang nakasarado, ang silid na para sana sa pahinga. Ngunit sa halip na pahinga, doon naipon ang lahat ng hindi nasabi. Doon itinabi ang mga katahimikang mas mabigat pa kaysa sigaw. Doon inilagay ang mga pangakong hindi na natupad. Doon nanirahan ang pakiramdam na kailangan mong maghintay sa kabilang pintuan kahit ikaw naman ang may karapatang magbukas. At habang tumatagal, ang silid na iyon ay hindi na tahanan ng pahinga. Naging silid ito ng pagbabantay. Ang bahaging ito ng ikaw ay natutong magbantay dahil may mga bagay na hindi mo alam kung kailan babagsak. Kaya ang isip mo ay laging gising, laging nakikinig, laging umaasa na may maririnig na pagbabalik. Ngunit ang mas malalim na katotohanan ay ito. Ang bahay na iyon ay hindi nilikha para manatiling nakasara. Hindi ka nilikha para mamuhay na parang laging may panganib sa bawat tunog. Ang kalangitang dumaan sa mga bintana mo ay minsang naging maulap lamang. Hindi dahil wala ng araw,
kundi dahil may dingding na dapat nang linisin. At dito, nagsisimulang gumalaw ang larawan. Ang kalawang sa pinto ay hindi ang katapusan ng bahay. Ang alikabok sa salamin ay hindi ang katapusan ng liwanag. Ang saradong silid ay hindi ang katapusan ng pahinga. Kapag naunawaan mo ang bahay, makikita mo ang sarili mong kakayahang magsimula muli nang hindi na kinakailangang pilitin ang mga kandadong matagal nang pinuputol ng takot. Ang lumang istruktura ay maaaring mapanatili, pero hindi na kailangang manatiling nakatali sa dating gamit nito. Kung ang larawang ito ay tumama sa iyo, kung ang lumang bahay na iyon ay parang ikaw na ikaw, itype mo ang mga salitang naiintindihan ko na. Huwag bilang hiling, huwag bilang takot, bilang pagkilala na may bahagi sa iyo na ngayon lamang nakita ang sarili sa malinaw na salamin. I-type mo ang naiintindihan ko na tapos bumalik ka agad sa akin. At mula rito, magsisimulang bumalik ang tunay na anyo ng tahanan. Hindi bilang lugar ng pag-iingat sa lahat ng bagay, kundi bilang lugar ng pagdating ng kapayapaan. Ang solusyon ay hindi sa pilitang paglimot. Hindi rin ito pilit na pagpapatawad na walang kinikilalang sugat. Ang solusyon ay pagbabalik. Pagbabalik sa sarili mong loob kung saan hindi ka na nagbabantay laban sa buhay kundi natutong tumanggap mula rito ng may dangal. Hindi mo kailangang kitain ang kapayapaan na dati nang para sa iyo. Hindi mo kailangang patunayan na karapat-dapat kang gumaling. Hindi mo kailangang habulin ng taong nagpasimuno ng sugat para lang magkaroon ng wakas ang kwento. Ang kailangan mo ay kilalanin kung saan ka tumayo ng matagal, kung saan ka tumahimik ng sobra, at kung saan mo ibinalik ang kapangyarihan mo sa isang pintong matagal nang hindi dapat ikaw ang nagpapatuloy na magbukas. Kapag binuklat mo ang umaga nang hindi na naghahanap ng senyales ng panibagong sakit, iyon ay pagbabalik. Kapag pinili mong huwag nang makipagtalo sa sariling halaga tuwing naaalala mo ang pagtataksil, iyon ay pagbabalik. Kapag hindi mo na hinayaan ang lumang pangyayari na maging lente ng lahat ng bagong darating, iyon ay pagbabalik. At ang pagbabalik na ito ay hindi maingay, tahimik ito, ngunit matibay, parang ilaw na muling pinailaw sa bahay na matagal nang pinaghaharian ng anino. May simpleng pag-aalaga na maaari mong sanayin araw-araw. Sa pagbangon mo, bago mo pabalikan ng mga mensahe, ang mga alaala, ang mukha ng taong sumira sa tiwala mo, huminto ka muna at kilalanin na hindi mo kailangang magsimula sa sugat. Magsimula ka sa katotohanang buhay ka pa at buo pa ang karapatan mong huminga ng walang takot. Iyon ang iyong unang paglinis sa bintana. Iyon ang pagbukas ng kurtina. Iyon ang unang hakbang ng bahay na muling kumikilala sa umaga. At sa gitna ng araw, kapag may biglang bumalik na alaala, huwag mo agad itong yakapin nang parang ikaw ang may utang sa pananakit na iyon. Tingnan mo ito, pangalanan mo ito, at bitawan mo ito sa tamang oras. Hindi lahat ng dating dumating ay dapat muling paupuin sa loob ng puso mo. May mga alaala na dumarating para subukin kung handa ka ng pumili ng kapayapaan kaysa sa pamilyar na kirot. Kapag pumili ka ng kapayapaan, hindi mo nilulustay ang nakaraan. Pinapahinga mo ang sarili mo mula sa paulit-ulit na pagdalaw nito. Sa hapon o sa pagtatapos ng gabi, maglaan ka ng sandaling tahimik na parang pag-aayos ng isang silid. Hindi ito ritual ng pagtakbo sa liwanag. Ito ay marahang pag-uwi. Paupuin mo ang sarili mo sa katahimikan at itanong mo, aling bahagi ng araw ang nagdala ng bigat, aling alaala ang muling kumatok, at aling bagay ang dapat ko nang hindi bitbitin hanggang sa gabi? Ang ganitong pangangalaga ay hindi paghihirap. Ito ay pag-iingat sa bahay upang hindi na muling pamahayan ng anumang hindi sa iyo. Kung ang bahaging ito ay nagpatunay sa matagal mo ng alam, hayaan mong ang iyong pag-like ay maging amen na walang salita. Hindi bilang-bilang, hindi bilang sukatan, bilang pagsang-ayon na tama
ang tinukoy na sugat, tama ang nakilalang pattern at tama ang patnubay na nakarating sa iyo. Huminga ka muna at hayaang lumubog ang lahat ng ito sa bahaging pinakatagal ng naghihintay na marinig ang katotohanan. May isang tao sa buhay mo na biglang pumasok sa isip mo habang sinasabi ko ito. Maaaring tahimik siyang nagdadala ng pagod. Maaaring sanay siyang umintindi kahit siya mismo ang laging hindi naiintindihan. Maaaring nakatayo siya sa isang pader ng pagiging matatag na walang nakakakita. Kung may mukha kang nakita, huwag mong basta itabi. Ipadala mo sa kanya ang mensaheng ito. Hindi mo yon ginagawa bilang mungkahi lamang. Ginagawa mo yon bilang pag-abot. May mga salitang hindi ipinanganak para manatili sa loob ng iisang puso. Ipinapasa ang mga iyon gaya ng pag-abot ng tubig sa nauuhaw. At kung may isang tao kang naalala ngayon, marahil siya ang nangangailangan ng parehong katotohanang nagparating sa iyo ngayong gabi. Bago tayo magsara, may kailangang tumibay sa loob mo. Ang pakiramdam na ang buong paglalakbay na ito ay hindi random. May kasunduan na unti-unting nabuo habang nakikinig ka. Isang pagkakasundo sa pagitan ng katotohanan at ng narinig mong tahimik na bumubukas sa loob mo. Kaya ngayon, itype mo ang mga salitang ako ang pinili, hindi bilang hiling, hindi bilang pag-asa, bilang kumpirmasyon na may bagay sa iyo na hindi na kayang itago ng lumang bigat. Sa dahan-dahan, itype mo yon. Hayaan mong ang iyong mga daliri ang gumawa ng sinabi na ng espiritu mo. Hayaan mong maramdaman mo ang bigat ng sariling pagkilala na matagal mo nang ipinagpaliban. At kapag naitama na ang loob mo sa salitang iyon, manatili ka pa ng kaunti sa katahimikan. Pagpalain ka na maging matatag ka ng hindi naninigas at maging maamo ka ng hindi nawawala sa sarili. Pagpalain ka na makita mo ang dating bintanang maalikabok at maalala mong maaari pa rin itong pagpasukan ng umaga. Pagpalain ka na mabuksan mo ang pinto ng iyong loob nang hindi mo na kailangang ibigay ang susi sa sino mang walang paggalang sa iyong kapayapaan. Pagpalain ka na matutuhan mong ang pag-uwi sa sarili ay hindi paglayo sa buhay, kundi pagbabalik sa pinanggagalingan ng lakas mo. Pagpalain ka na dumating ang katahimikang hindi nakakatakot. Pagpalain ka na dumating ang liwanag na hindi ka sinusunog. Pagpalain ka na ang bawat alaala ng pagtataksil ay mawalan ng kapangyarihang utusan ang iyong bukas. At pagpalain ka na makita mo ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdadala ng sugat at ng pamumuhay mula sa sugat. Hindi ka na ipapako ng kahapon kapag nakilala mo ang pintuang bukas sa harapan mo. Sa ngayon, sa iba't ibang panig ng mundo, may mga pusong kagaya mo ang tumitikim ng parehong pag-ibig na nagtatama, parehong katotohanang nagbubukas, parehong kapayapaang dahan-dahang pumapasok matapos ang mahabang panahong pagkakakulong sa bigat. Hindi ka nag-iisa sa pagdama ng pagbagsak ng pagtataksil. Hindi ka nag-iisa sa pag-alis mula sa lumang silid ng takot. At habang binabasa mo ang sarili mong buhay sa bagong liwanag na ito, may daanang nabubuksan na hindi na kayang isara muli ng parehong anino. Nakatakda na ito. Sa loob ng pagbubukas na iyan, may bagay na hindi na maaabot ng lumang sakit. May linya na ngayon sa pagitan ng dating pagdurusa at ng bagong pagkilala. At ang linyang iyon ay hindi gawa ng galit. Gawa iyon ng kaliwanagan. Gawa iyon ng pusong hindi na nakikipagtalo sa sariling katotohanan. Kaya huwag mo nang tratuhing mabigat ang paglipat na ito. Hindi ito pagkatalo sa nakaraan. Hindi ito pagtalikod sa mga araw na inabot mo ang hindi naman ibinalik sa iyo. Ito ang sandali kung kailan mo sinisimulang kilalanin na may mga pintong minsang binuksan ng iyong kabutihan. Pero hindi karapat-dapat manatiling nakabukas para sa lahat. At kung minsan, ang pinakabanal na kilos ay ang marunong magsara ng walang ingay. May mga gabi na ang dating pagtataksil ay muling susubukang magsalita.
Sasabihin nitong huwag kang masyadong umasa. Sasabihin nitong baka ito na lang talaga ang kayang ibigay ng buhay sa iyo. Sasabihin nitong mas ligtas ang sanay kaysa sa bago. Ngunit ngayon, may mas malalim ka nang naririnig kaysa sa bulong ng takot. Naririnig mo na ang tinig na hindi ka nilikha para sa paulit-ulit na pagkadurog. Naririnig mo na ang tahimik na katotohanan na ang puso mo ay hindi naroon para manatiling tagapagbantay ng sugat ng iba. At doon, nagsisimula ang tunay na paglaya. Hindi sa pagtanggi na nasaktan ka. Hindi sa pagpapanggap na wala lang ang lahat. Nagsisimula ito sa pagpayag na makita mo ang sugat nang hindi tinatawag ang sarili mong mahina. Nagsisimula ito sa pagpayag na aminin mong may mga taong dumaan sa buhay mo hindi para manatili, kundi para ipakita sa iyo kung saan ka pa rin nagdadala ng lumang takot. Kapag nakita mo iyon, hindi ka naalipin ng ulit-ulit na pagtataka. May mga tao na ang bigat sa loob ay hindi dahil sa iisang pangyayari lamang. Nakaimbak yun sa maraming maliliit na sandali ng pagwawalang bahala, sa maraming saglit ng hindi pagsagot, sa maraming pangakong laging may kasamang pag-aalinlangan. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng iyon, nagiging isang mabigat na ulap sa loob ng pagkatao. Ngunit ang ulap ay hindi lang anino. Ibig sabihin din nito ay may langit sa likod nito. At sa sandaling iangat mo ang paningin mo, makikita mong hindi kailanman nawala ang langit. Natabunan lamang ito ng pansamantala. Ganyan ang nangyayari ngayon sa iyo. Nababawasan ang bigat hindi dahil biglang naging madali ang lahat, kundi dahil hindi mo na hinahayaan ang sugat na magpanggap na ito ang kabuuan mo. Mas malawak ka kaysa sa nasaktan sa iyo. Mas malalim ka kaysa sa taong nagtaksil. Mas matagal ang bisa ng katotohanan kaysa sa anumang kasinungalingang pinaniwalaan mo sa gitna ng sakit. At kapag ito ang naging hawak mo, unti-unting bumibitaw ang mga kamay ng kahapon. Kaya kapag muling sumagi sa isip mo ang mukha ng taong iyon, huwag mo agad ibalik ang kapangyarihan mo sa dating takot. Sabihin mo sa loob mo na nakita mo na ang katapusan ng sariling paraan niya ng paghawak sa pangako. Sabihin mo sa loob mo na hindi ka nakabahagi ng siklong kailangan mong laging ikaw ang nauunang magdusa. Sabihin mo sa loob mo na ang pag-ibig na hindi marunong mag-alaga ay hindi kailanman magtatagal sa presensiya ng pusong natutong kumilala sa sarili. At kapag sumagi ang gabi na parang may malamig na hangin sa dibdib mo, huwag mo itong ituring na babala ng pagbabalik sa dati. Ituring mo itong paalala na natututo ka ng hindi agad bumigay. Natututo kang magpahinga ng hindi nagpapabaya sa sarili. Natututo kang bumitaw ng hindi nawawala ang awa. Natututo kang maghintay sa paraang hindi na nagiging bilangguan ng iyong kaluluwa. May sagradong lakas sa taong nakaranas ng pagtataksil at hindi naging bato. May sagradong lakas sa taong nasaktan pero hindi naging malupit. May sagradong lakas sa taong nilagasan ng tiwala ngunit piniling huwag ikahon ang buong pagkatao sa iisang sugat. Iyan ang lakas mo ngayon. Hindi maingay, hindi mapagmataas, ngunit matatag. At ang ganitong tibay ay bihirang-bihira sapagkat ito ay dumaan sa apoy nang hindi hinayaang ubusin nito ang kabutihan. Kaya ngayon, sa pinakahuling sandali ng gabing ito, huminga ka ng mas malalim kaysa sa dati, hindi para kalimutan ang nangyari, kundi para tanggapin na hindi na ang nangyari ang may huling salita. May kapangyarihan kang dahan-dahang balikan ang sarili mo. May karapatan kang hindi na hintayin ang pagbabalik ng taong nagpaalalang hindi ka dapat naging tahanan ng kanilang pagkukulang. May kapayapaan kang maaari ng simulan ngayong hindi na humihingi ng permiso sa nakaraan. At kung may isang bagay na nais kong manatili sa iyong dibdib, ito iyon. Ang katapusan ng isang pagtataksil ay hindi katapusan ng iyong kwento. Kadalasan, iyon pa ang simula ng mas malinaw na paglakad. Doon natatapos ang pagkalito.
Doon nagsisimula ang pagbibigay ng pangalan sa mga bagay na matagal mong tiniis. Doon nagiging bukas ang daan para sa isang mas dalisay na uri ng pagmamahal sa sarili, isang pagmamahal na hindi na nakikipagtawaran sa sariling halaga. Kaya sa huling paghinga mo ngayong gabi, hayaang bumaba ang lahat ng hindi mo na kailangang buhatin bukas. Hayaang lumambot ang mga balikat mo. Hayaang humina ang ingay ng lumang alaala. Hayaang makapasok ang katahimikang hindi ka tinatakot. At sa katahimikang iyon, marahil maririnig mo ang pinakasimple at pinakabanal na katotohanan. Hindi ka iniwan ng langit at hindi ka rin nawala sa daan. Nakatayo ka pa rin, buhay ka pa rin, at mas malinaw ka na ngayon kaysa sa anumang sandali ng iyong pagkalito. Pagpalain ka na mahanap mo ang kapahingahan sa gitna ng matagal na pagkaalipin sa pag-aalala. Pagpalain ka na makita mong ang mga basag ay hindi mo kailangang itago para patunayang buo ka pa rin. Pagpalain ka na ang puso mong minsang pinagmulan ng luha ay maging himlayan ng kapayapaan. Pagpalain ka na maramdaman mong ang pag-uwi sa sarili ay isang sagradong pagbabalik, hindi isang simpleng sandali lamang. Pagpalain ka na humupa ang panghihina sa mga oras na dati mong kinatatakutan. Pagpalain ka na dumating ang panibagong lakas na hindi umaasa sa papuri ng sinuman. Pagpalain ka na makita mo ang mga susunod na araw ng walang anino ng lumang pagkakanulo sa bawat hakbang. At pagpalain ka na sa bawat pagbangon mo, mas maalala mo na ang tunay na katapatan ay hindi lamang natatagpuan sa iba. Minsan, ito mismo ang ibinabalik mo sa iyong sariling puso. Sa ngayon, sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga kaluluwang kagaya mo ang tahimik na bumabangon mula sa parehong uri ng kirot, ang parehong uri ng pagkawasak, ang parehong uri ng biglang katahimikan matapos ang masakit na pagbagsak. At sa gitna ng kanilang gabi, ang liwanag ay dahan-dahang dumarating, hindi bilang sigaw, kundi bilang katiyakan. Ganyan din ang dumarating sa iyo ngayon. Hindi ka hihilahin pa. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.